Ang buong silid ay biglang lumiwanag sa lakas ng kanyang kapangyarihang mahika, bumaha ng enerhiya sa paligid, nagpakislap ng maraming liwanag at lumipad ang mga kislap ng apoy sa ere. Hindi nag-aksaya ng oras si Yan Yongqing, sumugod siya sa silid ni Zhu Tai. Binuksan niya ng mariin ang pinto, lumundag sa loob, at agad umatake. Swish! 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 Sunod-sunod niyang iwinasiwas ang kanyang espada, bumuo ng malalakas na daloy ng enerhiya sa bawat hampas. Ano to? Pawisan siyang tumitig sa harapan niya, di niya inaasahan ang nasaksihan niya. Bakit ganito kabilis ang kilos niya? Muli niyang tinutok ang espada sa mukha ni Zhu Tai. Sa sobrang bilis ng kanyang mga pag-atake, nag-iwan ang espada niya ng kumikislap na pulang bakas sa hangin. Naalala niya ang dokumentong hawak niya kanina. Yan Yongqing, Healer Class, Level 1. Paanong naging ganito siya kaliksi? Nang sumunod na segundo, ang dulo ng espada niya ay nasa tapat na mismo ng mga mata ni Zhu Tai. Nanginginig si Zhu Tai, hindi makagalaw sa matinding takot. Hindi ito ang kinalabasan na inaasahan ko. Biglang dumating ang system report. Kapag nasusugatan ang kalaban, ang reflex system ay nag-a-activate para automatikong makapagbigay ng dagdag na atake. At dahil dito, hindi huminto si Yan Yongqing. Buwash! Biglang lumipad si Zhu Tai sa ere matapos tamaan ng matitinding atake. Sa isang iglap, napunit ang kanyang mukha, at bumulwak ang dugo sa harapan niya. Kasabay nito, nabiyak ang kanyang salamin. Hindi, anong nangyari? Napahawak siya sa kanyang mukha, nanlaki ang mga mata, at hindi makapaniwala sa nangyari. Lumapit si Yan Yongqing, nakangisi. Hindi ka na makakawala. Fire-based subservient volatility, tama. Mas magiging kapaki-pakinabang kabilang alipin ko. Lumikha ng mga linya ng dugo sa mukha ni Zhu Tai, at napanganga ito sa galit. Hayop ka, huwag kang masyadong mayabang. At biglang, boom! Biglang bamuka ang bibig ni Zhu Tai. At mula rito, lumabas ang isang dambuhalang kamao na dumiretso kay Yan Yongqing. Ano to? Nagkaroon ng isang matinding pagsabog. Boom! Pira-pirasong debris ang kumalat sa buong silid. At sa madilim na langit, isang kakaibang nilalang ang lumitaw. May suot itong napakalaking sinturon na hugis araw na matingkad na dilaw. Isa itong Burner Pondi, isang level 2 elite demon. Ginawa ito mismo ni Zhu Tai. Lumamon ka sa apoy, Tang, Namu. Sunod-sunod nitong inatake si Yan Yongqing. Pero bigla siyang lumuhad at nag-isip. Anong problema? Biglang nagsalita ang halimaw. Parang may malakas na kalaban dito. At mukhang isang level 2 lawyer lang to. Nawala na ang carrier ko, kailangan ko ng bago. Habang nag-iisip ang halimaw, itinutok ni Yan Yongqing ang kamay niya rito. Gumamit siya ng spell, Enslave Demons. Nagliyab ang kanyang palad sa matingkad na pulang mga kislap. Pero agad naramdaman ito ng halimaw, bigla itong napalingon. Ano to? Nang makita ang nag-activate na magic circle, bigla itong lumipad palayo. Hindi ko alam ang plano mo, pero hindi mo ako kayang kontrolin. Nagningning ang buong katawan ng halimaw sa kulay rosas na kuryente. Diretso itong lumipad palapit kay Yan Yongqing, sumisigaw habang umaatake. Natatakot ka na, no? Biglang napapalibutan si Yan Yongqing ng makukulay na sinag ng liwanag mula sa halimaw. Ibinuko niya ang kanyang mga kamay at tumangala. Tumawa ng malakas ang halimaw. Hindi ka makakasabay sa bilis ko. Pero sa isang saglit, napansin ni Yan Yongqing ang isang papalapit na sinag ng kulay rosa sa kanyang kanan. Agad siyang lumundag palayo. Boom! Isang napakalakas na pagsabog ang bumalot sa buong bahay. Nayanig ang buong gusali. Tumingin si Yan Yongqing sa gitna ng silid, isang dambuhalang butas ang lumitaw sa sahig. Mula rito, tumulo ang maraming dugo pababa. Ang spell na yon. Sinunog nito ang buong sahig sa isang iglap. Sa unang palapag, mga adventurers at bandido ang agad nilamon ng apoy. Tulungan niyo kami. Ang lahat ng naiwan sa unang palapag, patay na. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Pinagmasdan ni Yan Yaning ang paligid. Masyadong makitid ang espasyong to.
At mahina ako laban sa sunog. Kailangan kong baguhin ang larangan ng labanan. Nagdesisyon siya. Lumundag palabas ng bahay si Yan Yongqing, dumaan sa malaking butas, at dumiretso sa bubungan. Mula roon, itinulak niya ang sarili at tumakbo papunta sa mataas na mga puno sa likod ng bahay. Tahimik siyang pinanood ng halimaw, sinusuri ang biglaang paggalaw niya. Ngunit sa isang iglap, sumugod ito papunta sa kanya at pasiga na nagtanong kung talagang iniisip niyang makakatakas siya. Kung tumakbo si Yongqing papunta sa kagubatan, wala siyang matatakasan. Ang apoy na nilikha nito ay hindi pangkaraniwan, ito ay hellfire na may espesyal na kakayahang sunugin ang kahit anong tamaan nito hanggang sa maging abo. Sinubukan siyang habulin ng halimaw, umiikot sa gilid ng mga puno at sinusundan ang bakas ng mahiwagang enerhiya na iniwan ni Yan Yongqing. Nang makarating ito sa isang malawak na clearing, huminto ito at laming-galinga, hindi makapaniwala kung saan nagtatago ang tinutugis niya. Napakatusong daga mo, sigaw nito. Ngunit sa sandaling iyon, nasa itaas na mismo ng kanyang katawan si Yan Yongqing. Mula sa mataas na pagtalon, bumagsak siya pababa, handang umatake. Walang hiya, masyadong kang tuso. Bulong ng halimaw sa sarili nito. Hindi ka maaaring maging isang simpleng level 2 na baguhan lang. Nang lumingon ito sa kabilang direksyon, nakita nitong bumuo si Yan Yongqing ng isang nakakasilaw na sinag ng liwanag sa pamamagitan ng mabilis na paghawak sa kanyang espada. Mabilis niyang hinito ito mismo sa mukha ng halimaw. Mabilis na umiwas ang halimaw at bahagyang nakaiwas sa tama, ngunit nagkaroon pa rin ito ng malalim na sugat sa kamay mula sa enerhiya ng espada ni Yan Yongqing. Bumulwak ang dugo sa ere. Sa matinding galit, winasiwas ng halimaw ang kanyang kamay, bumuo ng isang maningning na rosas na bowl ang mahika, at mabilis na inihagis ito sa kinaroroonan ni Yan Yongqing. Ngunit bago pa ito lumapag, nakalipat na siya ng pwesto sa pagitan ng mga puno. Muling tumakbo ang halimaw papunta sa kanya, galit na sumisigaw. Paano mo ako nagawang saktan? Balatan kitang buhay ngayon. Habang papalapit ang rosas na apoy kay Yan Yongqing, nagngangalit ang halimaw. Tapos ka na. Wala ka nang matatakasan. Isang nakakasilaw na pagsabog ang naganap, ngunit sa gitna ng kaguluhan, nagawa ni Yan Yongqing na makatakas at tumakbo papunta sa mas malalim na bahagi ng kagubatan. Sa likuran niya, patuloy na lumalagablab sa apoy ang buong kagubatan. Nang tuluyan siyang makaalis mula roon, nakarating siya sa isang panibagong clearing. Ngunit sa kanyang harapan, tumambad ang maraming naglalakihang bato na hamarang sa kanyang daraanan. Napahinto siya, napatingin ng may inis. Biglang lumitaw ang halimaw mula sa kanyang likuran, nakangisi. Ayon, dinala mo lang ang sarili mo sa patibong. Humarap si Yan Yongqing sa kanya ngunit hindi sumagot. Mabilis siyang nag-isip ng susunod na hakbang. Samantala, bumuo ng isa pang mahiwagang bola ang halimaw sa kanyang mga kamay. Tingnan natin ngayon kung saan ka tatakbo. Pasabog na apoy ng time-igniting cannon. Mula sa kanyang mga kamay, lumabas ang nakakasilaw na apoy at tumama sa harapang mga bato. Sa isang iglap, nagkapira-piraso ang harang na iyon. Pinanood ng halimaw ang tagpong ito, may kasiyahan sa kanyang mukha. Tingnan mo yan, ni isang piraso ng katawan mo, wala nang natira. Ngunit biglang napansin niya ang isang bagay. Naging maingat siya at biglang tumingin sa malayo, halatang kinakabahan. Siya mismo ngayon ay naging bilanggo ng sarili niyang spell. Hindi siya makagalaw, dahil sa pagbagsak ng mga bato sa paligid niya. Mula sa ilalim ng lupa, unti-unting lumitaw ang isang matalim na dilaw na bagay. Direkta itong patungo sa kanya, may intensyong wasakin siya. Ano to? Isa pang halimaw. Mas malaki ito kaysa sa nauna, at agad nitong kinagat ang kanyang balikat. Nagpumiglas siya, ngunit nagsimula ang matinding sagupaan sa pagitan nilang dalawa. Napaisip ang halimaw, isa pa bang alas ng lalaking yun? Pero, dapat wala na siya. Dapat nawasak ko na siya. Lumingon siya patungo sa sirang pader ng bato na kanina lang ay nagsilbing hadlang. Ngunit ngayon, isang malaking butas ang lumitaw mula roon, at may usok na lumalabas mula sa lupa. Laking gulat niya, handa na ba siya? Kahit bago pa ako makatapos ng final attack ko.
Masyado siyang naging kumpiyansa sa kanyang tagumpay, kaya hindi niya namalayang pinayagan niyang bumawi ang kanyang kalaban. At ngayon, bumagsak siya sa sarili niyang patibong. Biglang may lumitaw na tanikala, direktang pumulupot sa kanyang leeg. Nanlaki ang kanyang mga mata, hindi makagalaw. Imposible ito. Mula sa dilim, lumakad palapit si Yan Yongqing. Sa bawat hakbang niya, lumalabas mula sa kanyang katawan ang nakakakilabot na pulang enerhiya. May isang nakasisindak at mahiwagang aura na bumalot sa buong paligid. Itigil mo na ang paglaban. Yumunig ang buong katawan ng halimaw. Napuno ito ng takot. Lark! Bitawan mo na siya. Nang pakawalan ang halimaw, iniutos ni Yan Yongqing dito na isauli ang lahat ng mahahalagang gamit na tinago nito. Agad itong lumikha ng mahiwagang portal, at mula roon, nagsilabasan ang lahat ng mga yaman na naipon nito, mga espada, sibat, kalasag, gintong mga bakal, at iba pang mahahalagang kagamitan. Dahil sa kasakiman ng matabang lalaking may-ari ng mga ito, ipinalit niya ang kanyang pera sa mga gold bars, pati na rin sa iba pang kagamitan. Ang natitirang pera naman ay nasa imbakan ng kanilang guild. Nang iunat ng halimaw ang kanyang mga kamay bilang tanda ng pagsuko, wala na siyang maisagot pa. Sa pagtansya ni Yan Yongqing, ang halaga ng lahat ng gintong ito ay maaaring umabot ng 10 milyong pera. Hindi ka panipaniwala, ganito pala kalaki ang kita mula sa pagmomonopolyo ng mga dungeon. Ngunit bago pa siya tuluyang makagalaw, biglang naputol ang mahiwagang tanikala na ginagamit niya upang pigilan ang halimaw. Sa harapan niya, lumitaw ang isang system window na nagbigay ng babala. Ang target ay malapit ng makawala at ang pagpapasailalim dito ay hindi magtatagumpay. Napalaya ang halimaw. Mabilis itong bumuo ng pangalawang mahiwagang apoy sa kanyang mga kamay at tuwirang inihagis ito sa mukha ni Yuning. Mamatay ka na, sigaw nito, ngunit mabilis na nakapag-isip si Yan Yongqing at agad na sumubsob sa lupa. Mula roon, kitang-kita ang gulat sa mukha ng halimaw, lalo na nang mapansin itong unti-unting naglalaho ang kanyang mahiwagang enerhiya. Habang nakaluhod, gumapang si Yan Yongqing sa ilalim mismo ng katawan ng halimaw at mabilis na tumakbo papalayo. Sa isang iglap, sinibat niya ang kanyang espada habang dumadaan sa halimaw, nag-iiwan ng nakakasilaw na sinag ng liwanag sa kanyang daraanan. Ding! Lumabas ang system notification. Napatay mo ang isang level 2 Pondy Burner Demon. Nakakuha ka ng 300 karanasan, experience points. Nadagdagan ang antas mo sa level 3. Yan Yongqing antas 3. Nakuha ang bagong kakayahan, Lord's Privilege. Lord's Privilege, passive skill. Kahit nasaan siya, anumang karanasang nakukuha ng kanyang mga alagad ay ibinibigay rin sa kanya. Nagagawa rin niyang gamitin ang karamihan sa mga kakayahan ng kanyang mga nasasakupan. Nang huminto siya at tiningnan ang sirang katawan ng dating niyang kalaban, itinuro niya ang kanyang palad sa putol nitong ulo. Magsilbi ka sa akin. Mula sa kanyang kamay, sumabog ang itim na mahiwagang enerhiya na bumalot sa bangkay ng halimaw. Ding! Demon Space, 2/3. Ang antas ng nasummon na lingkod ay tumutugma sa antas ng kanyang Panginoon. Hindi na nito kailangang magsimulang muli mula sa level 1. Ang Pondy Burner Demon ay naging kanyang lingkod sa level 3. Lumuhad ito sa harapan niya at may paggalang na nagtanong. Ano ang inyong utos, Panginoon? Muling pinagsama ni Yan Yongqing ang kanyang kamao habang nag-iisip. Ang mga mabababang antas ng dungeon ay inaangkin lang ng mga guild na puno ng walang kwentang tao. Kailangang makahanap ako ng mga dungeon na hindi pa pagmamay-ari ng iba. Kung isa kang demonyo, siguradong alam mo kung nasaan ang iba pang mga halimaw. Itinaas niya ang kanyang kamay at iniutos sa kanyang bagong lingkod. Pumunta tayo sa inyong dungeon. Samantala, ding dong! Isang kampana ng pintuan ang tumunog sa isang maliit na apartment. Binuksan ito ni Su Dingfeng, at agad siyang nagtaka nang makitang may isang lalaking nakapula na may hawak na kahon. Isang delivery para sa iyo. Ha! Wala naman akong in-order. Kahit naguguluhan, tinanggap niya ang kahon at bumalik sa loob ng kanyang apartment. Naupo siya sa harap ng kanyang mesa at mabilis na sinimulang buksan ang balot nito.
Habang pinupunit ang pambalot, hindi niya mapigil ang mapabulalas. Ano kaya to? Ang laki at ang bigat. Baka naman, may nagbiro lang at pinadalhan ako ng mga bricks. Ngunit nang tuluyan niyang buksan ang kahon, nanlaki ang kanyang mga mata. Sa loob nito, may isang explosive lark shell, at sa gilid ng kahon, 6 pang gintong bakal. Sa tabi nito, napansin niya ang isang maliit na sulat mula kay Yan Yongqing. Ibinalik ko sa iyo ang iyong kalasag. Huwag mong gastusin lahat ng gintong ito sa kawang gawa. Siguraduhin mong may matira rin para sa sarili mo. Kung nais mong magsaya sa loob ng isang dungeon balang araw, huwag mong kalimutang tawagan ako. Kinuha ni Su Dingfeng ang kanyang kalasag at hindi mapigil ang mamangha. Hindi ka panipaniwala. Nagawa ni Yan Yongqing. Nabawi niya ang kalasag ko mula sa Guild of Rogues. Pagkatapos, pinulot niya ang isa sa mga gintong bakal at napahinto sa sobrang gulat. Hindi ako makapaniwala. Ito ang unang pagkakataon na nakahawak ako ng ganitong kalaking gintong bakal. Ang yaman ko na. Sa likod ng pintuan, tahimik na nakatayo ang kanyang bagong lingkod, ang level 3 na Pondy Burner Demon. Sa malamig nitong tinig, iniulat nito. Ang parsela ay naihatid na, aking Panginoon. Habang nakikipag-usap sa isip kay Yan Yongqing, tumugon si Pondy, napakahusay. Ngunit agad namang napaisip si Yan Yongqing, sigurado ba siyang tama ang ibinigay niyang address. Napatingin siya sa paligid at napansin ang estruktura sa harapan niya. Isa ito sa mga templo ng liwanag. Bakit mo ako dinala rito? Tanong niya. Sa kasalukuyan, nakasakay siya sa Rark at halos narating na niya ang daang papunta sa isang napakalaking kastilyo. Sa pinakatuktok ng tore nito, may isang higanting rebulto ng isang ibon. Habang pababa sa hagdan, sagot ni Pondy, ang mga anghel ng liwanag ay may kontrol sa ilang malalaki at maliliit na templo. Kung isasara natin ang templo, mababawasan ang kanilang kapangyarihan. Nang makarating si Yan Yongqing sa pangunahing tarangkahan, mas naunawaan niya ang sitwasyon. Tumanggo siya at saka lumingon sa kanyang alagang Rark. Manatili ka rito. Tatawagan kita kung kakailanganin kita. Tumugon lamang ang Rark sa pamamagitan ng isang malakas na alulong. Samantala, sa loob ng templo, sa gitna ng mga guho, makikita ang usok na pumapailan lang sa himpapawid. Mayroong ilang adventurer sa paligid, kabilang ang isang level 3 adventurer mula sa Zeus Scorpion Guild. Naroon din ang pinuno ng kayamanan ng kanilang guild, si Zutong. Mat-aris siyang lumapit sa isang lalaki at nagtanong ng may inis. Nasaan ang kapatid ko? Nahanap niyo ba siya? Ngunit malungkot na sagot ng lalaking kausap niya, wala. Para siyang naglaho na lang bigla. Ano? Paano iyon nangyari? Ito ay isang kakaibang uri ng apoy, may epekto ito na nakabatay sa oras. Hindi pa ako nakakita ng ganito kahit kailan. Wala ni isa sa mga mabababang antas ng adventurers ang may ganitong uri ng salamangka. Habang pinagmamasdan ni Zutong ang maliliit na piraso ng mga bato na tila lumulutang at nagyayelo sa ere, galit siyang sumigaw. Hanapin ang bawat adventurer na nagparehistro sa dungeon. Gumamit ng anumang paraan. Ang pinakamahalaga ngayon ay malaman kung nasaan ang 10 milyong pera. Ang kamatayan ng isang tao ay kamatayan lang, pero ang pera ay mas mahalaga sa lahat. Kung malaman ng anghel na may nagnakaw ng ganoong kalaking halaga mula sa kanila, baka hindi na nila tayo paboran. Sa ibang lugar sa parehong oras, isang level 3 corrupted light knight ng fallen light ang bumagsak sa kanyang mga tuhod bago tuluyang humandusay sa lupa. Sa gitna ng mga bumagsak na kabalyero, nakatayo si Yan Yongqing habang lumabas ang system notification. Nadagdagan ang iyong experience points. Level 8. Habang inaayos ang kanyang hood, matatag niyang sinabi. Dati akong kabilang sa liwanag, kaya tatanggapin ko ang inyong pagsuko, hindi ko kayo papatayin. Ngunit isa sa mga kabalyero, na hawak ang kanyang palakol, biglang sumigaw, nilukuban siya. At hiniwas-siwas ang kanyang sandata. Sa isang mabilis na galaw, iniwasan ito ni Yan Yongqing at sa isang kumpas ng kanyang kamay, napugot ang ulo ng kabalyero. Sa sandaling iyon, napansin niyang may isa pang kabalyero na itinaas ang kanyang espada upang umatake.
Agad niyang ginamit ang Soul Tremor upang itulak ito papalayo. Habang lumilipad ang kabalyero na may sigaw, sumugod naman ang iba pang mga mandirigma na may dalang mga espada at kalasag. Itulak siya sa bangin. Mabilis na naisip ni Yan Yongqing na gamitin muli ang Soul Tremor, ngunit babala, hindi sapat ang galit upang gamitin ang kasanayan. 7/100 anger points. Sa isang iglap, lumitaw ang isa sa mga kabalyero sa harapan mismo ni Yan Yongqing. Sa halip na umatras, tumalon si Yan Yongqing at ginamit ang ulo ng kabalyero bilang sandalan. Habang nasa ere, sinipa niya ang isa pang kabalyero, diretso sa kanyang leeg, at napugot ang ulo nito. Isang kabalyero ang muling umatake gamit ang kanyang espada, ngunit ginamit ni Yan Yongqing ang katawan ng isa pang kabalyero upang tuluyan siyang maiwasan. Sa isang iglap, napatay niya silang lahat. Sa di kalayuan, isang grupo ng kabalyero ang nanunood sa labanan, nanginginig sa takot. Ay isa lang siya, bakit hindi natin siya mapigilan? Hindi tayo maaaring umurong. Kung umatras tayo, sigurado tayong paparusahan ng ating mga pinuno. Sa puntong iyon, ang komandante ng Fallen Light, isang Elite Level 3 warrior, ay hindi na nakatiis. Itinaas niya ang kanyang matalim na palakol. Napansin ito ng isa pang kabalyero at agad siyang lumingon, ngunit huli na. Pinabagsak ng komandante ang kanyang sandata sa lupa. Boom! Agad na sumabog ang isang malakas na alon ng bughaw na enerhiya, tumatama sa lahat ng natitirang kabalyero. Winasak nito ang buong kalsada, iniwan ang isang maitim na hukay mula sa pagkasunog. Ngunit, sa kabila ng makapal na usok, isang malamig na boses ang lumitaw. Para lamang talunin ako, pinatay mo pa mismo ang iyong sariling mga tauhan. Mas mukha ka pang demonyo kaysa kay Pondi. Sa sandaling iyon, lumabas si Yan Yongqing mula sa likod ng Lark at sinabing, "Salamat at naprotektahan mo ako mula sa atake." Tumugon ang Lark sa pamamagitan ng isang malakas na alulong. Ngunit kasunod nito, nagsalita ito sa isip ni Yan Yongqing, nagpakita ng isang masamang ekspresyon. Ayaw kita. Nang marinig ito, matapang nang umiti si Yan Yongqing at sagot niya, ganoon ba? Hindi mo ako gusto, mga walang kwentang adventurer at maruruming demonyo. Mataas at puno ng galit ang boses ng Elite Warrior habang hawak niya ang kanyang mabigat na palakol. Pagsisisihan niyo ang pagpasok sa banal na lugar na ito. Sa isang iglap, sumugod siya ng ubod ng bilis at buong lakas na inihampas ang kanyang sandata. Ngunit, sa ibang lugar, biglang naputol ang eksena, isang ulo ang bumagsak sa lupa, gumugulong sa alikabok. Napatulala ang lalaking nasa tabi nito, hindi agad makagalaw. Nang mapansin niyang papalapit sa kanya ang ulo ng kanyang kasamahan, mabilis siyang umatras, nanginginig ang buong katawan sa takot. Huwag mo akong patayin. Pagsusumamo niya, ngunit hindi siya pinansin ng lalaking nasa harapan niya. Sa halip, inangat nito ang isang larawan sa kanyang telepono at malamig na nagtanong. Hinahanap ko ang taong ito. 3 taon na siyang wala sa inyong guild. Matapos siyang umalis, hindi na na-update ang kanyang address. Pero, narinig kong may komunikasyon ka pa rin sa kanya. Napansin ng lalaki kung sino ang nasa litrato, si Ding Feng. Dahil sa sobrang takot, napalunok siya ng laway, at butil-butil ang pawis sa kanyang mukha. Ang lalaking naghahanap kay Ding Feng ay walang iba kundi si Neto Hu, isang level 4 assassin. Muli siyang lumapit sa nanginginig na lalaki at may masamang ngiti sa kanyang labi habang malamig na nagtanong. Saan siya nakatira? Sa isip ng lalaki, bumalik ang eksena kanina, isang iglap lang, napatay ni Neto Hu ang kanilang guild's main camp. Kung mawalan ako ng kahit isang segundong pag-iingat, tiyak, papatayin din niya ako. Sa kalmadong boses, mabilis siyang sumagot. Si Ding Feng, nakatira sa Block 305, XX District, sa intersection ng XX Road at XX Avenue. Pwede na ba akong umalis? Tanong niya, nanginginig pa rin. Sa halip na sumagot ng diretsyo, tumawa lang si Neto Hu at may pilit na ngiti habang bumigkas ng isang tanong. Sa tingin mo ba, isa akong malupit na tao? Maya-maya, umangat ang kanyang kilay at malamig na nagsabi. Mawala ka na rito.
Agad namang tumakbo ang lalaki palayo, hindi na lumingon pa. Habang nananatili sa kanyang pwesto si Neto Hu, unti-unting nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. At sa isang malamig na boses, mahina niyang sinabi, "Biro lang." Sa isang kumpas, sumabog ang kanyang enerhiya sa kanyang palad. Sa isang iglap, lumipad ang isang matalim na hiwa ng enerhiya sa ere. Dumiretso ito sa lalaking mabilis na tumatakbo. Swash! Sa loob lamang ng ilang segundo, ang katawan ng lalaki ay nahati sa dalawa. Wala man lang siyang pagkakataong sumigaw. Muling lumakad si Neto Hu, inilalabas ang kanyang telepono habang malamig na bulong. Ngayon, sa susunod kong biktima. Samantala, sa ibang lugar. Ding dong! Isang kampana ang muling tumunog sa isang apartment. Lumingon si Su Dingfeng at binuksan ang pinto na may nakangiting mukha. Delivery ulit. Ngunit nang makita niya ang lalaki sa labas ng pintuan, nanlamig siya. Isang lalaking may matingkad na kulay ube ang buhok ang nakatayo sa harapan niya, may malagim na ngiti sa kanyang labi. Sa malamig at malalim na boses, nagtanong ito, "Ikaw ba si Dingfeng?" Motherfucking design all right now.